Sinehan vibe sa sariling kwarto, nood ng movies para makapag-relax after work, Netflix and chill with jowa. Ha? Walang jowa? Kung naghahanap ka ng projector para sa mga yan, baka mo-consider mo itong OneBo Valley 1. Smart projector to na naka-Android TV na rin, may Google Voice Assistant, pwedeng installan ng Netflix, Disney Plus at iba pa, may built-in speakers hanggang 200-degree rotation so pwede ring itapat sa kisame nyo, 1080p, 900 ANSI, may autofocus, auto keystone correction, Chromecast at iba pa. Less than 11,000 pesos lang din, so hindi siya yung projector na sobrang sakit sa bulsa, pero syempre, titignan natin kung hype lang ba or panalo talaga. Subscribe kung magustuhan mo tong video at follow mo na rin kami sa Facebook and TikTok para sa mga short clips pa namin. Okay, so isang mabilis na unboxing muna. Ito yung box at maganda naman yung packaging. Andyan na yung mismong unit, syempre. Yung power cable, documentations, extra filter para sa fan. Mamaya babalikan natin yan. And meron din tayo dyang remote na wala nga lang battery. So bili na lang kayo para magamit nyo rin kaagad. At ito na nga yung mismong unit natin. Ang ganda ng design. Tingin ko bagay na bagay to sa mga minimalist style na bahay. Yung mga nakikita natin sa Home Bodies or Pinterest. Siguro dahil na rin sa kulay, sobrang linis tignan. Yun nga lang, syempre, kung medyo balahura lang din yung gagamit, madali lang din madudumihan. Isa pang nagustuhan ko dito, very stable yung stand. So, halimbawa, sabihin na natin na nanonood kayo, tapos may nakasagi, hindi naman siya basta-basta matutumba. So, wag mo nang batukan yung bunso mong kapatid. Also, kita nyo rin naman na umiikot to. So, number 1, pag hindi mo na ginagamit, pwede mo siyang itungo. May lens cover namang included, but syempre, mas safe na rin yung ganito. Number 2, madali siyang i-adjust sa angle na gusto mo and nag-i-stay put lang din talaga pag naset mo na. Hindi naman siya maluwag. And number 3, since hanggang 200 degrees yung pag-ikot nito, pwede mo rin siyang itingala ng ganyan. Para kung meron kayong malawak na kisame, pwede yung nakahiga ka na lang habang nanonood. Sarap buhay. Actually, sinubukan ko nga rin yan sa kwarto namin and good experience siya. Kaya lang, may mga downsides din yung ganyang setup. Like, for example, kung ayaw mo nang humiga, upo ka muna saglit. Pag Indian seat kung ganon, syempre andun yung screen, nakatingala ako ngayon. So, ngalay ang kuya mo. Para naman sa ports, meron tayong headphone jack, HDMI at USB Type-A, power button and reset button, andyan din sa likod. Maganda rin yung placement ng power socket, nasa gilid lang, tapos L-type pa yung mismong cable, kaya malinis tignan. Kita mo rin na pinag-isipan yung design. Yun nga lang, may pagka-bulky siya ng konti, at hindi siya yung tipo ng projector na madaling bitbitin, may handle, mga ganon. More on pang fixed setup yung atake nila dito, pang kwarto or sala. At nga pala, meron din yung screw hole sa ilalim ng stand, so pwede rin nating i-mount sa tripod o di kaya sa ceiling pabaliktad. Sa mismong pag-setup, madali lang din. Unang-una, may auto keystone correction na. Sa experience ko, hindi naman siya 100% perfect, kaya ina-adjust ko pa rin ng konti. Pero wala pang 5 minutes, okay na rin kaagad. Yung autofocus, walang problema sa akin, hindi ko na ginagalaw yan. May auto screen fit din. Tapos meron din sila nung obstacle avoidance para automatic nyo na rin iiwasan yung mga bagay na nakaharang. Parang yung pag-iwas mo sa inutangan mo. Bayad naman tayo. Ginawa mong obstacle eh. Yung pag-setup naman sa Android TV, madali lang din. Lalo na kung gagamitin mo rin yung phone mo pang login. Take note nga lang na hindi ganun kabilis yung hardware natin dito. So, medyo matagal din yung loading times. But less than 30 minutes lang naman okay na rin lahat. So, eto na nga yung home screen natin. Parang modern TV lang din. And una kong ginawa dyan yung pag-install ng mga applications. May mga pre-installed na rin naman dito like YouTube and Netflix. Ako kasi may Disney Plus and HBO Max subscriptions din ako. Mayabang kasi ako. So, in-install ko na rin yan for testing. By the way, eto nga rin pala yung remote natin na sobrang simple lang at madali lang gamitin. Meron din tayong Google Assistant button dyan. So, yes, pwede rin yung voice commands. Sabihin mo lang yung mga gusto mong gawin like open HBO, play Demon Slayer on Netflix, or skip to 10 minutes. Open HBO Max. Opening Max. Streaming. Play Demon Slayer on Netflix. Sure, here's Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba on Netflix. Skip to 10 minutes. Sobrang laking tulong, lalo na kung tinatamad kang mag-type. And para lang din aware kayo, mention ko lang na pagdating sa bilis at responsiveness ng projector natin,
hindi siya yung super bilis talaga. I mean, may mga times na pag pindot mo sa remote, may split second delay pa bago mag-respond. Nung unang install ko ng Disney Plus, medyo matagal din bago lumabas yung mga palabas. Pero after naman nun, okay na lahat. Basta hindi siya yung sobrang bilis, pero hindi rin naman yung sobrang bagal na nakakainis. Magandang experience pa rin overall. Sadyang nasa below 11K pricing nga lang talaga tayo, kaya gusto ko ring maset ng maayos yung expectations nyo. Now, pagdating naman sa mismong picture quality, hanggang 1080p resolution, 900 ANSI at may Widevine L1 certification na rin for full HD playback sa iba't ibang streaming apps. And honestly, considering the price, na-impress na rin talaga ako. Bali, sinubukan ko to sa 100-inch anti-light projector screen namin. Mabibili din yan sa Wanbo. Nasa 1K lang din naman, so hindi rin ganun kasakit sa bulsa. At dito ko mas na-appreciate yung output. Of course, hindi natin pwedeng i-expect na kasing vibrant or kasing liwanag siya ng mga mas mahal na TV natin. Pero andyan talaga yung sinihan vibes na habol mo sa isang projector. Yung tipong may popcorn ka, kumot, background music ng ulan sa labas, tapos katabi mo yung Joe. Wala nga palang Joe. Sorry? 2 beses na yan! Good colors, enough brightness na rin para ma-enjoy natin yung mga palabas. Napansin ko nga lang nasa Disney Plus hanggang 720p lang yung max resolution. So sana maayos through software updates. Actually parang Disney Plus nga yata yung may problema dito. Kasi itong MacBook Air ko, limited lang din sa 720p. And yes, premium subscription yung gamit ko. Sabi ko naman sa inyo, mayabang ako. Sa HBO Max and Netflix, Full HD playback naman. So again, para sa isang projector na nasa 10K plus lang, para sa akin, panalo to. Ngayon, kung gagamitin mo to sa maliwanag na lugar, like for example, may sikat ng araw na napasok sa bintana or bukas yung bumbilya nyo sa bahay, kita-kita pa rin naman. Depende syempre kung gaano kaliwanag at kung gaano to kalayo sa wall. But honestly, alam naman natin na mas may enjoy natin to sa controlled lighting setup. Sinilip ko ulit yung Wicked sa HBO Max. Ang ganda, malinaw. Super Mario Brothers sa Netflix, ganun din. Mga anime like Solo Leveling, Demon Slayer, binalikan ko rin. Tapos sakto pa kasi nagsabay-sabay din yung mga bagong episodes ng Dr. Stone, Kaiju Number 8, Sakamoto, Dandadan. Kung anime fan ka, marerecommend ko lahat yan. Gandang panoorin, lalo na sa malaking screen. Yung built-in speakers dito, pwede na. Hindi na masama since built-in nga lang naman. Actually, malakas-lakas na rin, lalo na kung sa kwarto lang naman gagamitin. Pero, syempre, mas sinihan yung datingan kung paparisan pa natin to ng mas magandang speakers. What happens? If you mess with time, it tends to mess back. Assemble. Yung built-in fan nga pala, mahina lang din naman yung tunog. Halos hindi na maririnig, lalo na pag may pinapanood ka na. So, wala rin problema dyan. Tapos para sa iba pang mga features, meron din tong built-in Chromecast para pwede mong i-connect yung phone mo wirelessly. Halimbawa, feeling mo nasa tournament ka, big screen, Mobile Legends, sabay butaw yung kampe. Supported naman yung parehong 2.4 and 5 GHz band Wi-Fi connection. Yung ambient wall mode nila dito, pwede mo ring subukan. And meron nga rin pala silang game mode para ma-reduce yung latency. At pwede rin yan lalo na kung meron kang gaming consoles like PS5 or Nintendo Switch. Okay, so pwede nating mabili itong Wanbo Valley 1 sa Shopee. Maglalagay na lang din ako ng links dyan sa may description. Yung presyo, pabago-bago din. Depende sa promo. Minsan less than 11K. Tapos nung 7.7 naman, nakita ko less than 10K lang pag ginamitan ng vouchers. So, tiyempuhan nyo na lang din. And alam ko may YouTube shopping voucher din kapag kinlik nyo yung product tab dyan sa may YouTube shopping. So, baka lang din makatulong sa inyo at makakatulong din sa akin yan pabalik. Now, sa totoo lang, para sa akin, panalo na to para sa presyo. Kasi, eto naisip ko lang naman kanina, and hindi ko sure kung magme-make sense din sa inyo, pero yung 10 or 11,000 pesos, katumbas yan ng mga 18 tickets pag Directors Club. Tapos, syempre, pag dalawa kayong manonood, mga siyam na nood ng sinehan lang yan. And yes, alam ko naman na ibang experience pa rin yung nasa sinehan ka talaga, tsaka bago yung palabas. So, ang point ko lang, kung mahilig talaga kayong manood, madalas kayo sa sinehan, baka worth it sa inyo yung ganitong klase ng mga projectors. Again, hindi siya perfect at nasabi ko na rin naman yung mga dapat kong sabihin bago kayo bumili. But overall, considering the price, good sa akin itong Wanbo Valley 1. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Kung nagustuhan mo tong video, subscribe. Let me know sa comments kung anong tingin mo dito. Kung gusto mo ng mas maganda pa, check mo tong Wanbo X5 Pro. At kung naghahanap ka naman ng gaming phone ngayon, click mo lang tong video na to.